Tin, alam ko namang mahal mo pa ako eh. Pwede ba umalis ka na? Hindi mo nakikita? Sinira na tayo ng lugar na to. Hindi Amerika ang sumira sa atin, Makoy. Ikaw! The story of us sa Primetime Bida. Mula sa kanilang hit TV series hanggang blockbuster movies. Ngayong Pebrero, mangyayari na ang kanilang most awaited return in their most mature and most daring roles. The Premier Love Team magbabalik na on Primetime Bida. Kim Chiu, Zian Lim. Kim and Sian, congratulations sa Story of Us. Alam ko, nagpipelikula pa lang tayo, excited na kayo nung pinalabas yung teaser nung Story of Us. Abangan namin lahat yung love scene nyo. Ayun. Bagong show nyo, Kim at saka Sian, I hope magustuhan nila at mapakita nila na paano kayo bilang artista na magbigay ng buong-buo. Grabe, sobrang excited na ako na finally, mapapalabas na ang The Story of Us. Excited ako sa bago ninyong ipapakita sa audience. I'm so happy for both of you. Wherever you are right now, you both deserve it. You know that whatever happens, good or bad, I'm just here for you guys. Kim and Sian, congratulations on your new teleserye. Sigurado ako na patok na naman to at marami na namang fans na kikiligin sa inyong dalawa. I can't wait sa pagbabalik ninyong dalawa sa primetime. Kim, Zian, to both of you, it's indeed an honor na makatrabaho kayong dalawa. Pero bilang nakasama niyo na si Ate V, si Tita V, I'd like to congratulate you sa bago ninyong teleserye. And I'm happy because itong pinapasok niyo ngayon ay parang mas malahim na, may maturity na yung mga roles ninyo. It will definitely help. Especially sa team up yung dalawa. So, good luck sa The Story of Us. Kasama niya ako dyan. Good luck! The Story of Us sa Primetime Bida. Grabe! Simulan natin doon, Kim, Sian. How does it feel to hear itong ating mga magagaling na directors today? And of course, Jody and then Ate V saying those words of encouragement and excitement para sa proyekto nyo. Thank you sa Star Creative sa mga, may pa-message pala bago magsimula. Thank you siyempre sa lahat na nag-message sa amin. Sobrang nakakatuwa. They know us so well. And then, thank you dahil binigyan nila kami nagbigay sila ng time para magpa-video, mag-message. Parang nangingilid ang luha mo, parang watery. Wow! Parang ka-touch ka eh, no? Touch talaga ako. Wow! Sian, ikaw naman. To Star Creatives, grabe, sobrang pasasalamat ko. Parang never-ending thank you ang pasasalamat ko simula pa lang ng taon. At syempre, isang karangalan at isang napakagandang pakiramdam ang nararamdaman ko ngayon. Sabi ko nga, parang pa rin akong lumulutang hanggang ngayon, especially with the message of Miss Jody Santa Maria and Governor Vilma Santos. Kumbaga yung pressure, yung excitement, mas nadadagdagan pa nila. Ibang level yung pakiramdam. Parang every month may pasabog ka eh, no? January may movie. February may soap, no? Talagang fresh from the success of everything about her. Palakpakan naman natin si Sian. Thank you. Ang ganda ng reviews kay Sian sa movie. Okay, let's start the Q&A. Asamahan ako ni Aaron Domingo sa mga question and answer natin. Aaron, sino ang first question mo dyan? Kasi may gustong tumalo kay Manay Ethel for first question. Pero si Manay pa rin ang undisputed. Ay, ayaw talaga pakabog. Sige, go Manay! Ay, gusto kong itanong to whoever is concerned, why ang title, The Story of Us? And kina Kim and Sian, kung anong part ng istorya, ng The Story of Us, ang may tuturing nilang Their story. Their story. Taray!
Miko Del Rosario ba ang magsasagot? Kasi ang tanong ni Manay, to whom it may concern, no? Very sulat. Si Direk. Direct daw. Direct Richard. Okay. The reason, unang dahilan bakit the story of us, kasi number one, yung milieu din ng show, they came from humble beginnings, ma'am. So, from Palawan, tapos they really dream big, no, both of them. And then they decided to go to Manila to seek another journey sa buhay nila until such time na both of them ended up in abroad, no, which is New York. So the story of us, meaning it reflects sa bawat buhay ng Pilipino, how yung malaking mundo na iniikutan natin pagdating nila doon sa abroad, kung gaano sila kaliit, and syempre yung mga kwento pa rin ng mga kasama natin doon sa abroad na nagtatrabaho doon for the family. So the story of us really reflects the lives of Filipino as a whole. Then it's the same time, ganun din yun sa relationship nilang dalawa at saka sa journey nilang dalawa ng mga leads natin, which is yung characters nila, nag-seek din ng journey at saka hinanap din nila yung buhay nila somewhere. So bawat eksena nila may mga sariling kwento. So that's the reason why it's the story of us. So it reflects on all of us as Filipino here in the Philippines, at the same time saan man, no, sa buong mundo. So yun ang dahilan kung bakit yun ang title. And for the second question, I think Si Kim at saka si mayroon bang parte ang ang series rather, na may sasabi niyong your story? Good evening, Miss Ethel. Yung para sa akin po, I'll speak on behalf of Makoy. Yung binibigay ko po sa character ni Makoy, sasabihin ko po, malaking parte po ng buhay ko yung journey din po ni Makoy. Sabihin ko mga 80% po. Kasi yung pagka-passionate, yung pagka-gutom ni Makoy na magkaroon ng mas magandang kinabukasan, talagang nasa akin po yun. So, kumbaga po parallel po sila ni Makoy, si Sian at si Makoy. At pareho po kami pakiramdam ko po pareho po kami na pinagdadaanan ni Makoy. At marami po kaming pareho sa isa't isa. Si Kim? Ako naman po, yung story ko dito is yung, siguro, Kim to teen, siguro mga 65, may 5 pa, 65% siguro. Kasi, isang factor dun is, parang ako yung sumusuporta sa pamilya ko. And then, which is yun naman din po yung nangyayari sa totoong buhay. And then, I work for my family, and then family talaga yung una kong priority. And yun si Tin, inuuna niya yung pamilya niya, mabuo yung pamilya niya, bago siya. Yan. At saka, bago ko ibigay uli ang microphone kayo, I'd like to congratulate si Sian for a wonderful performance doon talaga sa Everything about Thank you po, maraming salamat. And then, at saka hanga ako sa ibinigay mong bulaklak kaya, no? Yung Valentine kay Kim. Pakwento naman. Kim, kwento mo naman, heart shape, at pulos roses. Magkano kaya lahat yun? Ang bahal sa damo ng roses that day, Galing kaming showtime, tapos sabi may meeting lang daw kami para sa promo. Tapos sabi ko, ba't yung meeting sa likod na simbahan? So parang, yun, nandun pala. Ang simbahan? No, dyan lang po sa dito lang po sa ABS. Sa chapel. Sa chapel, opo. So, sabi may meeting daw kami doon. Tapos nagulat ako, mayroon nang nakaabang na malaking heart shape na parang bumunga sa puno. Yung parang gano'n. So, lagi naman siyang ganyan. Nag-surprise, yung gano'n. So, Magkano naman yun hindi naman siya napapagod mag-surprise. Tinanong talaga ni Manay kung magkano daw. Magkano daw yun Hindi, ang mahal kasi ng roses. Medyo mahal po, Red Tita roses. Ethel, yung roses pag mismong Valentine's Day. Kasi po yung... Nagtanim na lang po siya. Wag na lang po sa presyo, Miss Ethel. Sabihin ko na lang po yung presyo nung bouquet na binili ko po nung salubong namin. Umabot po ng libo-libo na po yung... Kasi talagang... Red roses siya lahat. Iba-iba pong kulay. May iba't ibang kulay. So in short, Ganyan na ang lang susunod na, may sequel ito direct, The Story of Our Love.
Ay! Eto ngayon si... Thank you, Manay. Thank you, Sir. Kim, sino ba mga kasama natin dito sa yung ibang co-stars ninyo dito? Sino sila? Kasama namin nanay ko si Miss Shasha Padilla, and then stepmother ko si Miss Aiko Melendez, Okay. and then Para sa akin po si Sir Gardo Versosa, Susan Africa, and John Arcilla, at si Janus Del Prado, Tito Banky. So, how does it feel working, parang mga binanggit niyong pangalan, Susan Africa, puro mga batikan niya, mga John Arcilla, how does it feel working with them? syempre, Challenging, Kim? Challenging, oo naman. Kasi parang ang tagal kong hindi nagdrama-dramahan, acting-acting. So parang nung first time nga namin na nag-taping ni Direk, parang pinapa-shrug off nila sa akin si Kim. Sabi ko, ang tagal ko kasi wala sa prime time. So nahirapan ka? First salang? Opo, yung parang ayaw nila si Kim na ganyan. Direk, ano napansin mo sa kanya? Kay Kim? Yung first salang? Ang tagal namin. Exciting and sorry. Okay. Muna akong nakita si Kim, siyempre starstruck din ako and First time namin makatrabaho first time si kong Direk. makatrabaho si Kim, and at the same time, siyempre yung challenge sa akin na paano ko makuha yung sympathy din ni Kim, no, sa akin as a director kasi first time kami magtrabaho. But if there's something na pwede kong i-describe kay Kim, amazing person, a dedicated actress, and very excellent na artist. Artista. Pero binantayan mo talaga siya, Yes. request mo na tanggalin mo yung kimchi na yan. Yes. Natanggal lahat ng mga Yes. ginagawa Yes. ko dati. Yes. Parang So- yung hinubad yung mascara. So ang daming namin ginawa. Pero it's a really wonderful na Collaboration. experience with Yes. Kim. Sian, ikaw naman, working with the best actors that we have. I-share ko lang yung isang experience ko na kasi ang dami-dami namin, medyo matagal na rin kami nagtitaping at marami rin kami experiences, pero may isa talagang nagmarka sa akin. Meron kaming isang eksena na kinunan around 12 o'clock AM po. 12 AM, sobrang lamig na ng tubig, kailangan namin lumangoy sa tubig. Ang masasabi ko lang dito is kakaiba yung camaraderie ng bawat artista. Ako, tatay ko si Gardo Versosa at kaibigan ko si Johnny Del Prado. Talagang nung tatalong kami sa dagat na ice cold. Kasi by 12 o'clock sobrang lamig na ng dagat. At high tide pa, hindi lang kami yung tumalon kasi yun lang naman ang eksena, tatalon kami sa dagat, pero hindi, pati yung mga kasamahan namin, pati si Direk tumalon, pati yung mga assistant director, buong staff tumalon para lang ipakita nila na sama-sama tayo dito. So yung buong experience with even the veteran actors, talagang parang buong pamilya, pinaparamdam talaga nila na we're working here as a family at wala dito parang lamang-lamangan, walang ganon. We will work together to make this project work and be Gandang anecdotes. Okay, si Miko meron lang po iyaan. Tungkol po dun sa cast, kung nakita niyo po sa trailer kasi, so there will at a certain point the scenes that we'll be seeing will be all in the States na. So in the coming weeks we'll be announcing the cast na sinasabi nila, Direk Kim and Sin, only half of the cast. So magugulat na lang. It will be a series of very pleasant surprises kung sino pa po yung papasok sa cast ng The Story of Us. Yung magugulat kayo. Promise. Ako, baka may mga Hollywood stars dyan, ha? Teka lang, Pwede daw. Check namin si Hugh Jackman. Chok. Teka lang, Miko, baka mamaya may makita na lang kami dyan ng mga Hollywood stars. Aaron, sino next question natin? Yes, partner. Ito, ang kanyang buhay ay parang bukas na aklat, no? Ay, ni sa Caldero? mga taga-showbiz at hindi okay. taga-showbiz. Lalo na sa mga kababaihan. Ay. We have a question from Tita Mercy Leharde, na lobat ngayon. Hindi ko na maano to. Wala na. Okay, Tandaan at mo Mercy, acknowledge lang natin si Sir Kane Chowa here, supporting syempre ang The Story of Us. Ti Mercy, go. Meron din siyang story. Sige. Payo muna kay tandaan nyo wala na ako, no? Tatandaan ko na lang. hindi,
Kim! Kim! Grabe, kinalimutan mo na. Huwag kang tatanggap ng paper roses ha, kasi imitation of love lang yun. Wow. Anyway, Wow, meron. May advice din naman siya. Anyway, there are love stories that ends up happily ever after. Kayo ba, do you believe that there are love stories that ends up sadly because it's the fault of our stars? Okay, Kim Chu, Philippines, 26. Ano ba yun? Anong klaseng stars, Ate Mers? Fault of our stars. Kasi, misa, di ba, star kayo, o di kayo. Kasi sa inyo rin yun. Oh. There are love stories that end up sadly. Valentine's. Sana nga sa inyo, hindi naman mag-end up sadly, di ba? Pero, bakit nga nagkakaroon ng love story that ends up sadly? Whose fault? The girl, the boy, or the stars? Or our Hindi stars? naman kasalanan ng stars yun. Nasa dalawang tao yun. Kasi ang isang relasyon, mag-work naman siya if yung dalawang involved ay magtutulungan to make it work. Hindi pwedeng isa lang. Kasi hindi balance eh. Dapat balance. Paano yung Iba balance? din siya. Paano yung balance? Turo mo nga ako. Balance. Dapat bigayan. Give and take. Understand. Ganon. Ganun. Communicate. Ganon ba yun? Tama ba ako? Pwede bang magdagdag? Sige. Yung key to a really good relationship is communication. Magbigay po ng talaga dapat magkaintindihan kayo and also you have trust. Meron din po nga po pagkakatiwala. Pero yun nga po kung mag-separate ways man ang relasyon, nasa yun wala naman po yun sa lalaki. So, pareho po yun Pareho pong kasalanan nila na hinayaan nilang mangyari yun. Wala pong tinatawag na perfect marriage. It's a couple that never refused to give up. Yun po talaga yun. Parang destiny, gano'n. Opo. Parang Hindi itinakda ng tadhana. Hindi lang po talaga sila bumitaw. Usually. Sino hindi bumitaw? Hindi, yung dalawa pong kung sino man po yung couple, hindi po sila bumitaw, kaya po nagkakaroon ng happily ever after. Pero yung, sadly, may bumitaw na isa. Yes po, kaya Isa lang o dalawa? pwedeng pareho? isa, pwedeng pareho po. Pwede pa rin. Isa, iba kasi. Happy Valentine's Day! Happy Valentine's Day. Belated. Masaya kayo Sa akin nag-date. Sa akin nag-date dalawa. Sa salubong po yung ginawa namin. Kasi Salubong? sinalubong po namin. So bali, mga 10 po nasa restaurant na kami sa may Fort Bonifacio. Dinner by candlelight? Opo. Wow. Tapos may pa-music. Ganun. Wow. Anong music? Iba-iba po yung music meron pong God Gave Me You, meron It Might Be You. Wow. Ano ba team song niyo dalawa? Ano po? Yung team song niyo talaga, yung tinugtog. Anong team song niyo? Hindi kasi yung pa-DJ doon, libre lang yun sa restaurant. Kasali na kasi. Nakachamba po kasi ako na Hindi kayo nag-request ng team song niyo. Nakachamba lang po na merong DJ sa resto. Yung dinner by candlelight, may matching flowers yun Siyempre po. Hindi po paper roses yun. Tama. Kasi Saan ba galing yung paper roses? may kanta yun I realize. Ano? I realize when your eyes deceive me. Yun yun. Iba na yung tingin ni Direk sa inyo, Tita Mers. Bakit? May gusto ko sa akin, Direk. Tingnan natin. Bibigyan ka daw niya ng paper roses. Ayoko nga. Deceiving yun, no? Sige. Salamat. Thank you, Tita Mercy. Maraming salamat. Okay, ang next question natin magagaling naman kay ayan, kay Jimpy Anarcon ng PEP. Hello po. Hello? Wala. Naririnig ka namin. Okay. I came and see you. Congrats sa comeback nyo. Thank you. Ask ko lang kasi parang itong Story of Us, step up siya sa mga naging roles niya before. So parang, kamusta yung pag-level up na from cute-cute lang, yun ang mature na ng roles?
Nung una, yun nga, sinabi ko nga, nahihirapan talaga ako na tanggalin yung kwela-kwela, yung bubbly-bubbly. Pag nagla-lines, dapat sobrang seryoso. Kasi parang natagalan din ako bumalik. Parang 1 year na wala sa prime time, walang drama series. So parang puro rom-com yung ginagawa ko. So parang nasanay na siguro yung sarili ko na magpatawa, yung ganyan. Kaya medyo parang 5 steps forward yung nilakad ko dito para sa role na to. And then, sobrang happy ko kasi sila Derek, yung EP namin, si Miss Edlin, lahat sila nakabantay sa akin na uulitin talaga nila kung hindi man siya maging okay ulit. Tapos kung hindi pa maging okay, magpapa-music sila. Diba, Derek? Oo, para makuha talaga. Para hindi talaga siya minadali na okay na yan. Parang inisa-isa talaga nila kami. And I'm very thankful na binigyan nila kami ng time to evolve. Wow, evolve. Yun. And yes, tinututukan talaga po ng buong staff, from direct to our EP, lahat po talaga tinututukan bawat eksena. And pag sinabi naman pong, yung pagka-mature po ng role, hindi naman po siya yung matanda na, hindi po. Kumbaga yung sa story lang talaga, yung ginagawa po namin hindi na po siya yung usual na may mahuhulog na lapis tapos aangat tapos meron pong team song. Hindi po siya yung may mahuhulog na libro tapos biglang iba po yung atake dito ni Direk Richard. Talaga pong real life issues ang tinatackle namin. Marami pong issues sa totoong buhay na talagang nire-recreate namin para sa isang napakagandang eksena. Yun po yung ginagawa. Pero nakita sa trailer, pati yung sa trailer na nilaunch noon, na meron kayong love scene. So parang, kamusta yung pag-shoot niyo nun? Hindi ba awkward or something? Kasi first love scene niyo ba together yun? Yes, first time namin yun. Actually, marami kaming first ni Sian dito. First namin na teleserye na kaming dalawa talaga yung bida. And then first time namin makatrabaho si Derek Richard. And then, first time namin, yun nga, mag-Emeru. Yung first time niyang hawakan yung hita ko, yung parang kinikilabutan ako. Yung process lang po na gagawin po namin sa harapan ng maraming tao, meron pong mga cameras, at yung material po na ginagawa namin na syempre mas malalim na po yung pinapakita namin na level of emotion. Talagang nakakapanibago lang talaga. Pero rest assured naman, ako nga po kinakabahan ako, at a couple of days ago tumawag pa ako sa staff namin, okay ba yung mga pinagagawa natin. Pero they assure us po with direct supervision at buong staff na talagang tinututukan po bawat eksena. Hindi naman kayo nagkailangan before Medyo nahiya, pero parang si Derek naman ay isang trust me, garan siya, o sige, Direk, pero hindi ko pa talaga kaya. At sa... Nakakilabot, tumatayo na lahat ng balahibo ko, lahat ng mga buhok sa katawan ko ay kakatayo na. Parang, parang ang tagal pa mag-cut, diba? Parang ang tagal, parang okay. Si Direk kasi hanggat hindi niya nakukuha yung totoo, hindi niya ikakat o hindi niya titigilan yung eksena. So nung una... mukhang nag-enjoy ko na So nung una po medyo naiilang. Pero sa tagal ng ginawa namin na may ganun po parang lumabas naman. Yun. Take one? Oo nga, nakailang takes. Ng labi, material ng direct. I think mabilis lang naman yung mounting, but marami lang siyang coverage. So, one of the hardest part palagi mag-shoot is to shoot a love scene Kasi you want to be more sensible with your actors palagi. And at the same time, it's a process of making them feel comfortable as you go along. Most especially if there's a lot of cameras involved or people na sa loob din. So I think hindi mahirap yung pag-shoot nila. It's just that yung coverage lang. Direct ilang oras tinake? No, okay, we... Siyempre Kim, we want details. First love scene kasama yan sa shoot ng New York namin. Na eksena. Okay. So we shot that around mga 4 a.m. na. Until? Hanggang 6. Kung hindi tumaas yung araw ni
hindi pa kami Oo. Inaraw na kayo, Kim? Inumaga Oo. na kayo? So, yun. Kasi yung medyo ma-technical yung ilaw. Yes. Yung ganun. Kim, may mga limitations ka ba? Direk, pwede po bang wag ito, wag ganyan? May ganun ka bang sinet kay Direk? Meron naman po. Oo. Siyempre, parang, anak TV. Baka, Hall of Famer ka na, Hall of Kim, Famer pa ako, Oo. baka hindi ko pa matanggap yun. So, syempre, may huwaran pa rin na kabataan. Okay. So, parang, syempre, in a way na hindi naman sobra, hindi malaswa. Okay. Isa din sa mga hinangaan ko kay Direk Richard since first time ko siyang nakatrabaho is ang ganda ng visuals niya. Ang dami niyang shots, pero mabubusog yung mata mo sa ang ganda ng shots. Di ba, Direk? Uy. Ang ganda talaga yung mga dumaan pa sa dahon, dumaan sa... May silhouette, may ganyan. Dumaan sa silhouette, dumaan sa dust, sa paa mo, sa... Ang daming details ng bawat shot. Kaya pag napanood mo tong teleserye, parang huwag kang pipikit kasi makakamiss ka ng importanteng shot na dinaanan. So, kasi yan ang pinaka-closest na hinawakan mo lang as yung hita. Ita, likod, yung straps. Straps ha, dalawa. Hindi na isa straps. Oo. Yung hips, Wow, grabe. pati waist. Napatagal. Oh, may ganun ha. Okay. Thank you. Last question na si Jimpy before we move on to the next. Kim, last question. Kasi you have done love scenes na rin naman before, way back na. So parang paano ma-compare yung kasiyan, compare nyo sa ibang mga leading Ang tagal na na-compare yung last love scene ko kasi 2000, tayong dalawa. Oo. Ang tagal Ay, hindi na. kayo nag-ano ba ni Coco sa ikaw lamang? Hindi. Si Jake. Pero hindi masyado. May halong bugbog kasi yun. Ganun. Parang gahasa po kasi yun. So hindi masyado. Hindi siya love scene. Unlove. Pero kamusta yung kay Sian? Parang kung ma-compare mo sa Ito kasi, nakaupo lang kami. Ano lang. Kasi depende naman kasi yun sa pinagdaanan ng character. And kaya din naman din ako napapayag na gawin ito. Hindi lang naman basta, uy, gusto ko maging mature, gusto ko magka-love scene. Hindi lang naman siya ganun-ganun lang. Kasali kasi siya sa kwento. Kasali siya sa journey ng dalawang tao. And may dahilan kung bakit binigay niya yung part na yun sa gabing yun. Na dapat nila abangan. Oo. May dahilan. So parang wag nilang ma-miss every night. Kasi kaya din siya naging story of us kasi kwento siya ni Tin and McCoy na nasa us, US. Yung parang gano'n. Halo na lang siya. Gano'n na lang. Pwede ba yun? Pwede na. Oh, pwede na. Pasado na yun. Pasok sa banga. Yes. Yes. Kwento siya ni Tin and McCoy na nangarap pumunta sa US. And doon nagsimula yung conflict nila. Okay. Okay, ikaw. Salita ka. Thank you, JP. Salamat. Kim, siyan ka na ng last teleseries nyo. Yung huli nyo sa prime time. Huli po yung Ina Kapatid Anak. What year was that? Mga 2 taon. 2 years lang gulang ba yun? Yes. Di ba 2012? 13. Oo, ayun. Okay, thank you. Tagal-tagal din pala kayo Pero hindi napahinga. pa kasi kami nabibigyan ng pagkakataon. Ito pa lang po. Yung kayong dalawa lang. Kami lang po talaga yung sa story talaga ni Kim, ni Tin at ni McCoy. Kaya ito nga po yung isa rin sa kailangan nilang abangan. Kasi nabigyan po kami ng part nung katulad po nung unang nakita nila kami sa My Beyond the Girl. Pero ito po talaga yung pinaka-official na umpisa po namin. Lead as a love team, no? Thank you. Aaron, where are you? Yes, partner. Ito, ang susunod na magtatanong ay technical din pagdating sa halikan. Wala ba kundi si June Lalin. Kaloka. Yeah, hi Kim. Yeah. Kasi napanood kayo sa interview mo, no? Sabi mo, kinunan sa taas ng building yung love scene. Bakit sa taas ng building siya? Si Direk. Direk, bakit nga ba? As in rooftop, June? Kasi sa, di ba, malamig pa nga. Actually, yung rooftop, gusto ko lang kasi na magkaroon lang ng medyo remarkable and larger than life na love scene. And I really felt na sana wag naman kwarto or ano. So I decided to put them, the both of them sa malaking billboard na may mga ilaw and then may sirang couch lang. Kasi para lang na ano na farewell scene din nila eh. So I think it's for me it's nice lang na to put them in a
rotten na building. Sirang building yun na may malaking billboard. And I think for me, the visual and the experience and what you call this, yung motivation ng dalawa, I think it really make a big difference in terms of yung you have two people who are very in love na nasa gitna ng building, and I think that's very much romantic lang. Parang ano, Jun, no? Parang langit ang saksi. Parang ganyan. That was in New York, direct, no? No, New York, New York, Cubao? We shot it in the middle of, in the heart of Manila, yung mga lumang building talaga doon. Ay, mga condemned. Mga condemned Sa na, Avenida or sa may likod ng Ongpin, yung may mga Chinese na mga signages pa. Yeah, Oo. So, malapit sa Escolta. yes. Wow. Abando. Alam ni Jun, ha? Di ba nagkita tayo ng isang araw? Ayan. Si Aaron kasi nagpasama sa akin na hanap yung boyfriend niya. Ayan ang sinasabi ko. Ay, gosh, Aaron, nakalimutan mo. Pero direct, sorry, Jun, sunod na ako, Jun. Walang nanonood? Walang nakakita? Walang mga meron? meron kasi rooftop, though may isa kaming nahuli kasi ang katapat noon condominium. Okay. And nakita namin nag-iilaw yung phone niya. So, habang nagla-love scene, sinushot niya yung love scene. But I guess siguro... Nabangan na namin siya sa kanya. Oo, dahil malayo naman, baka hindi naman nakita. So, walang pirated copy na lalabas. Sana. Direct, speak of sa New York na Yes. scenes, no? Anong expect namin doon? Yan. Yung mga napakita mo sa New York, no? Nandito ba yung mga Manhattan? Times Square, no? I think siguro yun talaga ang attempt why we're trying to really go there now na, no? Para na siyempre yung love story nila may lagay mo sa isang backdrop kung saan pa, di ba, sa pinaka-romantic, isa sa mga pinaka-romantic na places sa buong mundo, sa Manhattan, Times Square, Central Park, at the same time sa Central Station, sa JFK Airport. So, hindi pa kayo nagpunta? Hindi pa. Saan daw yung may mga snow kanina? Ano na lang yun, work of art na lang Wow! yun. So, Gawa ni Derek yun, yung snow, siya may gawa nun. Kala ko sa Times Hindi Square. pa. Pero... Ganun ni Derek, ang mabilibot si Jun Lalin. Thank you. So hindi pa. Ano lang yun muna. Ginawa lang namin yun para lang na mayroon na kaming trailer. Trailer, at the same time pang transition sa kwento. Kasi early week 2 pa lang kami, may mga New York na kami kasi na-eksena eh. Pero packets pa lang. Okay. So when are you leaving? Hopefully itong week. So we're just baka bukas. we're just arranging the papers and everything. Wow. So masasama na siya sa week 2 yung mga kukunin Yes, mo? marami na. In fact, we shot a lot of New York scenes already na mga kwarto-kwarto lang, small scenes lang. Okay. Para na at least makabawas din namin. Interior, inuna nyo na direct. Interiors. Okay, thank you. Thank you, June! Maraming salamat. Aaron, si Tina Bonifacio kanina sumisenyas, parang gusto yata magtanong. Tina? Sinili sa bakit ako. Direct question lang for you. Kasi you mentioned earlier na bago kayo mag-start mag-date, parang tinanggal mo yung maskara ni Kimi or yung natural niyang pagkabungis-ngis, giggly. Can you explain to us the process kung paano mo yun ginawa? Thank you for the question. Number one, syempre, actually nag-set up ako ng meeting with Kim talaga. And specifically siya, we really thought mahaba din. But hindi kasi siya negative na may kukunin akong personality sa kanya. It's just that it's how the character demands. Kasi ang character niya kasi orphan girl siya na lumaki siyang responsable sa buhay. So yun talaga ang character ni Kim dito eh. So yung process na yun, siyempre nag-start yun sa physicality. Kasi ang inspiration ko kay Kim, sabi ko kay Kim nung nag-meeting kami, Kim, may konting sultry tayo dito kasi beach tong million natin. So, I want you to be the most ethereal na babae sa beach na yan. So, sabi ko kahit saan ka maglakad, talagang lutang na lutang ka. So, we started from physicality and at the same time, yun na, after a while yung psychology na, yung psychology of being a woman.
Kasi dapat she act older than her age dapat dito. So bata pa lang siya, batak na siya sa trabaho, and at the same time yung perspective niya on life, kasi nga si McCoy on the opposite, si McCoy naman is a reckless, talagang just wanna do things kung ano yung instinct niya na gustong gawin, driven. Si Tin ang sensible, si Tin ang nag-iisip, and at the same time yung syempre she's carrying the load na meron siyang kapatid pa na Down syndrome. So yun, so isa yun yung physicality, yung psychology, and at the same time yung next phase namin na which is exciting for me, and then pag mag-usap kami ni Kim, palagi ko lang tinatanong, reflect it sa totoong buhay mo. So yun na yung pangatlo, na kung paano na yung experience mo sa life mo, paano mo i-apply dito. And that's why sa lahat ng mga scenes nilang dalawa, they always comes out naturally because of that experience na meron kang pinanghuhugutan. And that's very exciting na process for me sa director, sa both of them. Yeah, I imagine. Pero direct, nakuha mo lahat yun sa isang meeting lang. Nahirapan ka ba kay Kim pagdating na I didn't have to come as the product of several meetings, mahabang diskusyon ba yun? Okay, to be honest with you, with all of you, di ba sabi ni Kim kanina, palagi mong sinasabi, you just have to trust me on this. But sometimes, or most of the times, it's the other way around. You just have to trust your actors on set. Ako ganun talaga. That's always my view on my actors. So it's the same time even with Sian, marami kaming mga small talks ni Sian na dalawa lang kami. Na I'm the director who doesn't implement. Process talaga ako process eh. Find your way, make it real, paano ba yan? So madami namin mga small talks, and then sooner or later, kung minsan hindi ko na nga makakat yung camera kasi na-overwhelm ka na sa performance nila kasi alam mo na kagad na totoo, and then I'm gonna come out sa tent ko, sometimes sa tent ko, and I'm gonna shake their hands or gonna appear and gonna embrace game na we made it. I think that's a good shot already. So I really trust them. I really trust them na so hindi ako nahirapan din. So sa mata nyo bilang director, naka-deliver yung dalawa? Totally. Ayun talaga ang totally. That's the reason why na my staff knows this, and sabi ko, I never felt so excited going sa shoot every day. Na sabi ko, I'm fired up, sobrang fired up. Dahil because na you know na there's magic pagdating doon na yun na naman ang consolation mo, masaya ka sa shoot eh. And I think yun, both of them really inspired me to shoot them. Yun ang ko talaga, experience ko sa kanila. Thank you, Direk. May question lang ako for Kim and Sian. Number one, how does it feel to be back together on primetime? Since 2013, hindi kayo nagkatrabaho on primetime. That's a span of what? Almost 3 years, no? And parang anong pakiramdam ngayon na magkasama kayo ulit? May adjustment ba? May paninibago ba? And nag-undergo ba kayo ng sensuality workshop given that you have a love scene in this show? Hindi naman po kami nabigyan. So simulan ko na sa sensuality workshop. Hindi naman, we did take a couple of workshops before, pero hindi naman po siya nag-focus lang sa sensuality. I think doon po sa sinasabi ni Direk na make it real. Bago po every scene, bago po kami mag-take, lagi lang yung sinasabi make it real. So, kumbaga doon na po namin hinanap yung pagka-sensual at nung characters namin on set. And yung pakiramdam naman na kasama si Kim, ang daming pagbabago. Kumbaga, hindi ko alam kung paano. Nung unang araw namin, parang sabi ko, Kim, ang tagal natin hindi nagkatrabaho. Halos 2 taon at ibang-iba yung ginagawa natin ngayon. So, talagang ibang-iba, maraming adjustments, kaya we're so proud. I'm so proud of this show dahil marami kaming first, but at the same time, yung tiwala na binibigay sa amin ng director namin at buong staff at yung pagkakasulat ng buong material talagang kakaiba. So,
bigyan niyo po kami ng chance. Bigyan niyo po kami ng chance para tumagos sa inyong mga puso ang story ni Tin at Makoy. Thank you. Ako naman, si Sian, sobrang nag-grow as an actor. Wow. Sobra ako na proud sa kanya dito sa The Story of Us. Ito yung Sian na gusto niyang ipakita dati pa. So parang na-happy ako sa kanya na parang kaya ko din naman yan na ba't hindi ganyan yung role ko? Yung parang may ganun siyang tanong minsan sa akin lang naman. Parang sabi ko, ano ka ba? Patience lang yan, ganyan. So parang kaya ko din naman to, kaya ba't ito lang yung akin? Yung ganon. Tapos dito talaga, pinakita niya talaga na, oo, deserve ko ang ganitong role. And then inaaral niya talaga. Hindi mo siya madidistorbo ng umaga kasi nagbabasa na siya ng buong script. Tapos pag nag-acting na kaming dalawa, parang ang dami niyang luha. Parang umurong yung luha ko, nagulat ako, ang galing mo na Parang sobrang ilo-look forward niyo yung acting talaga ni Sian. Kung ano yung pinakita niya sa Everything About Her, sobra pa dito. Dinampot ni Sian yung mic ko, parang gusto ko pa mang-comment uli. Oo, sobrang galing niya talaga. As in, worth it lahat ng lahat ng hintay niya, parang sabi niya, this is my moment. Parang yun na yun. So parang na-proud ako sa kanya na ang galing-galing mo talaga. Yung ganun. Laking pasasalamat lang talaga namin ni Kim. Thank you, Kim, sa mga sinabi mo. Grabe. Hindi naman sa bias okay siya, pero iba talaga siya dito. Pero Sobra. laking pasasalamat lang talaga namin sa of course, kay Direk Richard at sa buong staff na bumubuo nito. Kasi yun nga yung sinabi ni Direk Richard na he's never been so fired up, na pupunta sa set so passionate. Ito yung nararamdaman namin ni Kim na pagpupunta kami doon, sobrang kaming excited na mag-shoot. At hindi namin namamalayan na tapos na yung shooting, maski umagahin kami, okay lang. Kasi talagang we're all working to make the story really good para sa inyong lahat. And yun, bumabalikan ko yung question ni Miss Ellen kanina na how many % talagang buong-buo namin binibigay dito. Relatable kasi yung kwento, as in sobra. Lahat naman ng tao kasi nangarap na umasenso yung buhay. So parang dito nangyari yun. And marami ding tao na gustong mag-Amerika kasi feeling nila magkakaroon sila ng magiging mayaman sila pag uwi ng Pilipinas. Yun pala, hindi naman pala masyado. Alam mo, maraming mga akala mo ganito, akala mo ganyan, hindi pala ganun kadali. Yung parang ganun. Buhay, long distance relationship, si Tin and Makoy na tackle din dito kung paano yung magkaibang oras, magkaibang responsibilidad, pero nagmamahalan sila, anong mangyayari, yung ganun. Pamilya ba or jowa muna? Yung ganun. Thank you. Thank you, Kim Sian. We're down to our last question, but before that, meron lang pahabol si Manay Ethel. Tanong ko lang kay Direk. Direk, sino ang cinematographer? Ang galing-galing eh. I always work with people who work with me for the past 10 years. And my cinematographer here is Louie Quirino, who started with me also sa Runin namin before sa ABS din. And then, so yun na, we work with movies na at saka sa mga shows. So, thank you. Nagiging second nature na kasi palagi pagkasama mo, and then pag sinabi mo lang ganitong kailangan mo, so, nakukuha na rin. Napaka-impressive. Thank you. Tapos sa dalawa, good swimmer talaga kayo. Ay, nag-practice po kami dito. Natakot yun. Share ko lang yung experience. Grabe, takot na takot kami. Ilang feet yun? 60 feet. Doon kami sa ilalim. Tapos, iba yung pinractice namin dyan sa may Makati. Sino nga yun? Jess Lapid. Jess Lapid. Si Sir Jess Lapid. Siya yung nagturo sa amin mag-dive. Tsaka magsalo-salo ng oxygen. Nakakatakot. Kasi parang hihikain ako dun sa ilalim. Ihahatid ka lang ng oxygen sa ilalim. Tapos may another oxygen dun na nakatanim sa sand, sa ilalim. Yung parang coral reef na
bato. Doon iniwan yung isang oxygen. Tapos sabi nung isang nag-a-assist, akin na yung oxygen. Parang, tatanggalin ko na. Ang lalim-lalim. Sabi, tanggalin mo na. Tapos tinanggal. Tapos kinuha ulit namin yung oxygen. Tapos may pito. Tsaka namin tatanggalin. Tapos lalamoy na kami. Tapos may sasalo ulit na oxygen dun sa dulo. So parang gano'n, nakakatakot. Talaga nag-training po kami dito. Binigyan po kami ng halos nung unang Mga 3 times training. Mga 3 beses. Pero mga halos 1 linggo rin yan eh. Halos 1 linggo with briefing. Sabi ko, bakit ang tagal naman itong training na to? Parang, parang sabi ko, nag-diving naman tayo before. Tapos parang mani-mani lang sa swimming pool. Pero iba pala sa totoong dagat. Iba palang skin diving sa scuba diving. Walang gear na kasama, walang ear open sa lahat ng mga hayop. Doon ako nga po na sea urchin na ako si Kim, kinagat ng jellyfish. Ang daming elemento na kailangan mong iwasan sa ilalim. Kaya halos kasama na yung training at yun, talagang natutunan na lang namin nung ginagawa na namin yung actual po. Direct, you feel challenged na ang susundan nito ay isang napaka-high rating series din? Yes. Kaya you really made, Challenging then at the same time it's so humbling din also na in a way mabigyan ka ng chance to do something na ganito ka-important na show, but siyempre the pressure of sa ibang shows din na ma-compare or whatsoever. But I think on the other thought, I just have to enjoy the ride na lang. Parang alam mo yun, enjoy na lang kung ano yung papunta ng show nito. As long as we're very proud of this show and the staff and the actors really delivered yung performance. But I don't think you have anything to fear. Sa ngayon, to be honest, wala. Kasi I trust the 2 actors here na they could really deliver. And I think may maibigay din sila sa audience ngayon. Most especially na yung transition ng mga karakter nila. And I think yun na yung pinangahawakan ko rin na it's really gonna work. With the cast pa also na nakapalibot doon, and yung energy ng show na everybody so fired up, I think we're gonna get there. Parang, Kayong dalawa? Pressure. May pressure ba kayong naramdaman? Oo naman challenge? po. Opo, tita. Sobra. Kasi ngayon, parang ilang years, parang 1 year or 2 years po akong wala sa... 1 year siguro. 1 year wala po ako sa prime time. And then nasanay po ako na yearly nasa prime time ako, napapanood nila ako. And then after ilang buwan, ang tagal bago nasundan, ito ulit. So parang kinakabahan po ako kasi syempre marami namang po bago. And then sana magustuhan nila itong i-offer namin ni Sian. And then sa kwento, naniniwala po ako na susuportahan po kami ng mga tao. Sa totoo lang po, kinakabahan talaga ako eh. At the same time, naramdaman ko kasi yung pakiramdam ng wala talagang trabaho at the same time hindi po mabigyan po ng isang TV series, mabigyan po ng isang material para umarte. Ito po, rest assured po, ibibigay po namin ang lahat namin dito sa project na to. At the same time, natatakot din po ako kasi hindi ko po alam kung, at sa totoo lang po, hindi ko po alam kung kailan pa after this yung susunod naming project ni Kim. Kaya sabi nga po ni Direk, he's just gonna enjoy the ride. Talagang kumbaga, ayoko naman po sabihan gagalingan po namin, pero ibibigay po namin ang lahat namin sa mga characters po, sa storya, para kung ito man po yung makita ng audience na huli naming ginawa after ilang taon pa, talagang worth it naman po yung hinintay nila. Kim, ang ganda-ganda mo ngayon. Ngayon sino na yung leading man mo sa tayong dalawa? Si Jella at si Jake Cuenca. I wish the best of luck to the two of you. Ito ngayon si Maraming salamat. Thank you, Manay. Aaron, last question. Yes, partner, our last question will come from Mr. George Navatul.
Hello, good evening, Kim, Sian. Congratulations sa bagong project nyo, no? And I have a question for Direk actually. Direk, in summary, no, to recap, ano ba yung maipagmamalaki nyo dito sa bago nyong obra maestra? Okay, number one, it's the script and the story of the creatives. I think isa sa pinakamalaking core dito yung creative team talaga na nag-put up ng ganitong kwento. Siyempre, on the director side, I think yung visuals na maibigay natin na something new sa TV. So I think isa yun. And powerhouse cast na nakapalibot dito. And yung pinaka-major na core, the heart and soul of the show is Kim and Sian. And I think this will going to be something that will going to be unforgettable. And since now, in real life, they're so very much very close to each other. And so how much more kung ano yung maibigay nila sa show na to in terms of performance and acting wise. And I think this will gonna what you call this, mag-cater naman sa audience ngayon and to give them some exciting shows naman sa ilang months ng takbo nito. Thank you. Welcome. Thank you po. Maraming sa palakpakan natin, Direk Richard, Kim, and Sian. Final words, invitation, Direk. Okay, thank you palagi sa pagpunta at sa pagsuporta sa show na to, February 29. Airing na po. Sana tulungan niyo lang kami na suportahan sa social media, sa news, sa broadsheet, saan man. Because pinaghirapan din to namin lahat. Thank you, thank you, thank you. Direk, yung time slot na to, talagang time slot mo. Di ba, no? The third time slot lagi to kay Direk. Bridges of Love, di ba ito rin? Sian! Sa lahat po ng mga kaibigan namin sa press, thank you. Thank you po sa pagpunta niyo dito. Thank you for giving us time. Thank you na you're gonna help us spread the word na February 29 na ang showing ng The Story of Us. At sasabihin ko lang po sa lahat ng, uulitin ko lang po sa lahat ng supporters namin na nagpapasalamat kami ni Kim na maski merong project o wala, talagang binibigay nilang ibig sabihin ng kapit lang kasi nandyan po sila meron o wala. Pero at the same time din, iniimbitahan ko lahat ng hindi pa nakakapanood sa mga nagagawa namin ni Kim na project or sa hindi pa nakakakilala sa mga nagawa naming proyekto ni Kim. Please give us a chance to touch your hearts, to let the story affect your lives. Dahil binigay po namin talaga ang buong puso namin dito sa story na to. So maraming salamat po. Thank you. And of course, our Chinita Princess. Yes, una, maraming salamat po ulit sa inyo, sa lahat ng mga nandito ngayong gabi. And then sana po, balita po natin sa lahat na magbabalik primetime na po kami ni Sian ngayong Monday, February 29, pagkatapos po yan ng Dolce Amor. Sana po ay magustuhan niyo po ang kwento katulad ng kung gaano kami na in love sa istorya ng script na ito. Sobra kaming thankful and we're very happy na ipapalabas na ito sa mga papakita na ito gabi-gabi sa Primetime Bida. So maraming salamat. The Story of Us, Feb 29 sa Primetime Bida. Aaron, ipahabol ka? Yes, partner. Live streaming tayo ngayon sa Facebook/StarCinema. Facebook.com/StarCinema. Ayan. Thank you sa lahat ng mga nag-log in dyan at nakichat sa amin. Let's have a photo again with Kim, Sian, and Direk Richard. Please, tayo lang po tayo para po sa ating mga photographers and TV crew. Isang pasado ulit ng pictures. Thank you again po sa lahat ng mga nagpunta ngayong gabi. Again, supportahan po natin The Story of Us. Yes, Gubi. Kumayat na, ha? Balik alindog. To the right po, to the right. Kim, Sian. Sian, Kim. Sian, Kim.